Ang pagkakaroon ng malaking pagtitipon sa Davao na pinangunahan ni dating Pangulong Duterte ay nagpapakita ng suporta sa kanyang mga adhikain, lalo na sa pagtutol sa People's Initiative na inilulunsad ng ilang politiko. Sa pamamagitan ng pagdalo ni Atty. Vic sa rally, ipinapakita niya ang kanyang suporta hindi lamang kay Duterte kundi pati na rin sa mga prinsipyo at paniniwala ng dating Pangulo. Ito ay nagpapakita rin ng pagkakaisa at determinasyon ng mga taga-suporta ni Duterte na ipaglaban ang kanilang pananaw at hangarin. Sa kabilang banda, ang paglaban sa People's Initiative ay nagpapakita ng malakas na pagtutol ng mga taga-Davao sa mga hakbang na maaring labag sa kanilang interes at karapatan. Ang malawakang pagtitipon ay hindi lamang isang pagpapahayag ng damdamin kundi isang pagkilos ng mga mamamayan na naglalayon na ipakita ang kanilang boses at puwersa laban sa mga pulisya na hindi nila pinaniniwalaan o sinusuportahan. Sa ganitong paraan, ang mga rally at pagtitipon ay nagiging mahalagang bahagi ng demokratikong proseso kung saan ang mga mamamayan ay nagkakaroon ng boses at kapangyarihan na ipahayag ang kanilang mga saloobin at kagustuhan. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So alam naman ng ating mga kababayan dun sa maisog rally na yon or hakbang ng mga maisog ay nandoon kayo para tutulan yung tila bagang paglinlang sa mga taong bayan dito sa People's Initiative na ito. Unang-una po, ano ba dapat talaga ang ginawa ng ating mga lingkod bayan, ng mga taong gobyerno, yung approach dito sa People's Initiative na to o yung pagbabago ng ating batas o ng ating konstitusyon o yung charter change? Ayoko naman maging academic tayo sa iyong programa, Harlika. Okay. At pag-usapan yung tatlong pamamaraan ng pagbabago, amendment o revision ng Constitution. Alam na ho ng sambayan ng Pilipino yan, yung CONAS, yung Constitutional Convention, yung CONCON, at itong PI, yung People's Initiative. Dito tayo sa People's Initiative sapagkat ito yung inaabusong proseso ng mga taong nagsusulong ng huwad at peking People's Initiative. The reason why I was in Davao, because I am not for sale. Much like you and much like most of the Filipino people, not just the Davaoenos, we are not for sale. At sabi ko, nung ako'y naimbitahan doon, I didn't even know what to expect. I didn't even know that I will be asked to give my message or speak in front of the many people who attended. Hindi lang ho Davaoenos yun, yung Leaders Forum. Yung po ay iba't ibang leaders na nagmula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya tayo nagre-react sapagkat ang kaluluwa o ang soul of our nation is the Constitution. If you tinker with the Constitution at linalapastangan nyo ng harapan at binibigyan nyo kami ng bastardong People's Initiative, hindi tayo dapat basta manahimik. Labanan natin dahil ang layunin lang naman nila hindi mapabuti ang kalagayang ekonomiya at ang buhay ng mga Pilipino. Ang layunin nila ay mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan at patuloy nilang lustayin ang kaban ng bansa. Hindi, isa ako sa maraming Pilipino. Alam kong marami nang nagising. Huwag tayong pumayag. Sapagkat yun nga, lantaran yung paglalapastangan at talagang binibigyan nyo kami ng bastardong People's Initiative. Maganda yung People's Initiative, Maharlika. Pagbukas mo pa lamang ng ating saligang batas, Article 2, Section 1, nariyan, dinescribe ano ba ang Pilipinas. The Philippines is a democratic and republican state. Yung pangalawang sentence doon, malinaw, sovereignty resides in the people. Tayo po yun, sambayan ng Pilipino. And all government authority emanates from them, from us. Bakit ba naman sinasaksak nyo sa aming lalamunan yung inyong bastardo at peking People's Initiative? Doon tayo umaalma dahil nakausap ko nga yung aking mga kaibigang abogado rin,
iba retired judges, justices. Sabi ko, alam ninyo, kung ang tayong mga abogado ay hindi makikialam, siguro isoli na lang natin yung ating lisensya sa Korte Suprema at hayaan na lang natin yung paglapastangan sa saligang batas na kung saan nanumparin kami rin bago kami naging abogado nanumparin kami na aming ipagtatanggol ang saligang batas at kami tutupad sa mga alintuntuning nakasaad dito. Yeah. So, Attorney Vic, for sure aware po kayo dun sa in-expose din actually ni Senator Amy, the presidential sister, na ang Speaker of the House ay nagbigay o nangmudmod ng 20 million sa bawat mga kongresista na nagsusulong nitong People's Initiative na ito. Ano pong masasabi niyo doon? Yun, ang matindi yung revelation na yun ni Senator Amy at siya very, very positive na may mga nag-report nga sa kanya. Ang akin naman, ang nagsusumbong sa akin, yung iba't ibang mga tao na kasalamuha ko nga nung huling halalan, napunta ako nasa iba't ibang probinsya, iba't ibang munisipyo, nagsasabi na sila'y binabayaran, may 100, may 500, kung saan-saan lugar, anong gagawin namin? Ako, sige, kunin nyo, pero huwag kayong pipirma. Hindi ba? Dahil yung perang yan, galing din naman sa kaban ng bansa yan kung ibinibigay sa inyo, kunin nyo. Pero wag niyo isusuko yung inyong kasarinlan at yung pagiging yung dignidad ninyo bilang tao. And not just the enablers, maraming enablers tong peke o huwad na People's Initiative. Hindi lang yung mga kongreso o yung mga miyembro ng LGU na nagtutulak dito. Meron ding isa, yung Commission on Election. Kahapon ay nagpahayag sila at nabasa ko sa pahayagan ngayon na they are putting on hold indefinitely yung pagproseso ng mga pirmang sumasampa sa kanila. Wag po tayo magpapalit lang diyan sa pahayag na yan ng chairman ng COMELEC na akin rin naman nakasama dati si Chairman George Garcia. Hindi ho kayo hero dahil pinatigil ninyo indefinitely, suspended indefinitely yung proseso nung pag-verify ng pirma. Ginagawa mo lang yung dapat ginawa mo nung simula pa lang. Sapagkat Maharlika, 1997 case nung kay dating Senador Miriam Defensor Santiago, umabot yung unang kaso ng People's Initiative. As early as 1997, the Supreme Court already enjoined the Commission on Election from entertaining any and all petition on initiative to amend or on amendments to the Constitution. At yung TRO na yan ay matagal nang naging permanente. Dapat nalalaman mo yan bilang pinuno ng COMELEC. Pero nagpagamit ka din pinoproseso mo pa yung mga pirma Pwede ka bang mag-determine ng totoong People's Initiative based on signatures? Malinaw din, Maharlika, doon sa naging decision ng Korte Suprema sa dalawang kaso, yung 1997 case nung kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago at the most recent one, the 2006 case, kaibigan ko rin ito, yung petition naman ni Attorney Raul Lambino. Sinabi ng Korte Suprema na yung ginagamit ninyong batas, hindi yan yung batas na kumikilala sa initiative and referendum pagdating sa pag-amenda sa Constitution. Sinabi na ngang itigil ninyo sapagkat there is no enabling law. Ginagawa pa rin ninyo. At marami silang dapat ipaliwanag, pati yung Commission on Election, yung 70 billion insertion na kanilang natanggap ngayon 2024 budget. Saan nila gagamitin yung 70 billion? Para daw sa plebisito. Imagine ninyo mga kababayan, hindi pa tumatakbo yung proseso ng initiative, may pondo na para sa plebisito. Sabi ko nga sa panayam sa akin kahapon, kumbaga sa criminal case, itong ginagawa nila premeditated. Talagang aggravating, talagang winawalang hiya tayo at hindi tayo dapat pumayag. So, Attorney Vic, let's say, I believe may hearing ngayon dyan sa Senado patungkol dito sa pag-bribe ng 20 million sa mga kongresista. Fast forward, let's say for example, later on, talagang mapatunayan itong Office of the Speaker, Speaker Romualdez and the rest of the congressmen. Ano ba dapat sa batas ang ipapataw na parusa sa mga ganitong klaseng practice?
Depende kung ano yung mga elemento ng krimen na mapapatunayan. But definitely, ito ay paggalaw na naman, paglustay sa pera ng kaban ng bansa. At yun nga din yung linalabanan natin doon sa Davao, kaya tayo nagsama-sama. We are asking for transparency. Paano nyo ba ginagasta ang pera ng sambayan ng Pilipino? Utang tayo ng utang. Sabi nyo wala tayong pera. Pero meron tayong higit na 700 billion pesos unprogrammed funds itong 2024 budget. Ikala ko wala tayong pera. Bakit meron tayong unprogram? Pag unprogram, subject sa ano lang yan sa kapritsyo at kung ano man ang maisipan ng mga tinatawag nating dapat steward or taga-protekta ng ating kaban. Yeah. So, Attorney, nung nandoon po kayo doon sa Davao, ano po yung feeling ninyo doon sa mga taong nandoon na sumuporta doon sa event na yon? May nakita ba kayong nagkabayaran, 'di ba, compare doon sa kick-off rally? So ano yung yung excitement ng mga tao? Well, natuwa ako sapagkat alam mo yung sinasabi mo sa mga vlogs mo na talagang merong parang dark clouds hovering above us here in the Philippines dahil nga natatakot. Pero nung nandoon ako, naramdaman ko na hindi takot ang Pilipino. Nag-aantay lang ito, alam mo talagang matiisin ng Pilipino Minsan to a fault. Masyado tayong matiisin na hanggat kaya, sige lang. Pansinin, hayaan mo lang, pagpasensyahan mo rin. At kaya lang, they have pushed the envelope too far na naantig na ang Pilipino na teka muna, linalapastangan nyo na kaming harap-harapan. Ngayon naman gusto niyo yung saligang batas. At alam naman ang layunin, huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Ang layunin mapanatili ang kanilang sarili sa gobyerno, sa kapangyarihan, sa pamahalaan. Buti sana kung magaganda yung ginagawa Hindi. Hindi ba? Kaya tayo nag-react and naramdaman ko yung authenticity of those who have attended that leaders forum in Davao. And they're not just Davaoenos. These are all leaders coming from different parts of the country. And I had the privilege to speak rather mahaba-habang usapan kami ni Secretary to the Cabinet, si Manong Jun Ibasco, who invited me to the event. Dahil matagal na ho kaming magkakilala at magkaibigan ni Manong Jun. Even during the time of PRRD presidency, magkaibigan kami, nag-uusap kami, but I never asked for anything, not even a position. At mahaba kami nag-usap. At ang isa nga sa nabanggit niya, ang way forward, iikot tayo sa buong bansa at gagawin natin yung leaders forum na yan pag hindi nila tinigil itong kabulaanan at itong huwad na People's Initiative. So, na-shock po ba kayo doon sa mga statement, particularly kay Mayor Baste Duterte, na pinagre-resign niya ang Bongbong Marcos? I was there as a Filipino citizen, exercising my right to speak freely. Ganon din si Mayor Baste. Yung sinabi niya, alam mo, huwag tayong magpadala doon sa mga the usual, yung mga trolls. Oh, by the way, uulanin tayo, maharlika ng trolls dito sa inyong vlog. Good morning sa inyong lahat and welcome to Boljak TV. At narito na ho, magkaharap kami ni Maharlika and feel free to comment. You're welcome. Anyway, yung pahayag niya, kung titingnan mo, para sa akin, galing sa puso talaga naman. At yun across the board niyang mensahe. Natuon lang kay Pangulong Marcos. Ang sinabi niya, napakaganda nga. Kung wala ng pagmamahal at aspiration, ang isang leader, take away the personality, ang isang leader sa kanyang pinamumunuan, sa kanyang dapat pinaglilingkuran, the honorable thing to do is to resign. And that applies to him as well, to Mayor Baste. And I think alam din niya yun. Pag wala na siyang puso at pagmamahal at aspiration para sa mamamayan ng Davao City, I think yun din ang gagawin niya, mag-resign na lang ako. At yun din ang naging panawagan niya. Kaya I don't find it disrespectful. In fact, I find it very authentic at sinasabi lang niya yung nararamdaman at nasa puso nung higit na nakararaming Pilipino na kinukontra ngayon nung mga nasa pwesto dahil nga siyempre yung kanilang naman lip service lang Ay, nabastos mo si Pangulo, etc. Dahil siyempre gusto mo pang mapanatili kung ano man ang posisyon mo sa pamahalaan.
Doon naman po sa statement ni, yun ang pinaka, hanggang ngayon hindi ako makamove on doon sa statement ng dating Pangulong Duterte, yung revelasyon niya actually ng si Bongbong Marcos ay nasa listahan nga ng narco list. So, nung narinig niyo po yun, ano yung unang pumasok sa isip niyo at ano yung naramdaman niyo? Actually, wala na ako doon nung nagtalumpati si Pangulong Duterte because I have a plane to catch sa Manila. At Okay. kumbaga last call namin is 8 p.m. Otherwise, magiging parang kaming chance flight or chance passenger. Hindi alam kung makaka-uwi at kung anong oras. So, nasa aeroplano lang kami. Davao is like 2 hours and 15 kami yung aming lipad. Pag landing na lang namin, doon ko na lang nakita yung mensahe nga ni Pangulong Duterte at it's all over the social media. And sinabi naman niya, he laid down the basis for his statement that he was shown a report. And that report was shown to him, I think, during his presidency. And lagi ko ang sinasabi, alam mo, pag Pangulo ka, hindi pwedeng wala